Aming mahal na Diyos Ama, kami po ay buong pusong lumalapit sa iyo ng may papuri at pasasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus at sa banal na Espiritu Santo sa isang panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa aming mga pamilya, kaibigan, kasamahan sa trabaho, lalo na sa bawat barangay, bayan at lungsod sa dakilang lalawigan ng Bulacan. Sa aming minamahal na punong lalawigan Daniel R. Fernando, pangalawang punong lalawigan Alex C. Castro, mga miyembro ng sangguniang panlalawigan, mga pinuno ng tanggapan at ang lahat ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Nawa sila ay magsilbing instrumento ng katarungan, integridad at tapat na paglilingkod sa bayan. Lubos din po ang aming pasasalamat sa pagkakataon na kami ay makapaghatid ng balita, impormasyon, tulong at serbisyo sa aming mga tagapakinig at tagasubaybay sa programang Radyo Kapitolyo. Bilang bahagi na rin ng aming sinumpaang tungkulin na makapaglingkod ng walang pag-aalinlangan sa aming mga kalalawigan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin at ipinagpapasalamat sa inyo, Diyos Ama, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Narito na ang mga programang inyong pakakaabangan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Kapitolyo. Radyo Kapitolyo. Live online. Live online. Hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na handang maglingkod at maghatid ng mas mabilis at mas direktang balita at impormasyon patungkol sa mga napapanahong anunsyo, proyekto at serbisyo ng ating pamahalaan sa ating mga kalalawigang Bulakenyo. Araw ng Lunes. Balitang PIA sa Radyo Kapitolyo ng PIA Bulacan. Bantay, Kalikasan at Kapaligiran ng Bulacan Environment and Natural Resources Office
Usapang SSS ng SSS Luzon Central 2 Division. Araw ng Martes. Bulacan Rescue ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Radyo Eskwela ng DepEd Bulacan. Vet ko yan ng Provincial Veterinary Office. Kawan ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army. FYI, for your information ng Infobull. Police in Action ng Bulacan Police Provincial Office. Araw ng Miyerkules. Galing Bulacan sa Radyo Kapitolyo ng Provincial Public Affairs Office. Kahalili nito ang Tech Talk ng Bulacan Association of Cable and Telecommunications Incorporated. Radyo Eskwela ng DepEd Bulacan. SP Files ng Sangguniang Panlalawigan. Basta Bulakenya. Usaping pangkababaihan ng Panlalawigang Komisyon para sa Kababaihan ng Bulacan. Boses ng Gobernador. The Vice Governor's Hour. Araw ng Huwebes. Kalingang Bulakenyo ng Provincial Social Welfare and Development Office. Radyo Eskwela ng DepEd Bulacan. Kwentong Pihakto ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office. Legal Matters ng Provincial Legal Office. Usapang Co-op at Business ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office. Literatura at iba pa, hatid ng Departamento ng Araling Pilipino ng Bulacan State University. Kahalili nito ang CAD Serye Estudyante na pinangungunahan ng broadcasting students ng Bulacan State University. Araw ng Biyernes. Doc on Air ng Provincial Public Health Office. Radyo Eskwela ng DepEd Bulacan. Tayo ay mag-agree
ng Provincial Agriculture Office. Balitang K, kabuhayan, kahusayan, kasanayan ng Provincial Public Employment Service Office. Kahalili nito ang, yes, tara na! Youths and Sports ng Provincial Youths and Sports Development Office. Balitang Bulacan ng Provincial Public Affairs Office. Walang patid na balita at makabuluhang kwentuhan ang ating pakakaabangan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Kapitolyo Facebook page. Ating pakinggan Radyo Kapitolyo, Radyo Kapitolyo, live online, live online. Na, tara, kain na. Mamaya na ba? Without the use of or without the command of the user. Yung nagiging that's the advanced management, and without the use of or without the command of the user. Ito ang radyong papakinggan nyo, boses nating mga Bulakenyo. Mga programang may inspirasyon at puso. Radyo Kapitolyo RKFM. Musika, balita at impormasyon. Radyong kakampi at aaksyon. Radyong kadamay at napapanahon. Radyo Kapitolyo ang istasyon. Radyo Kapitolyo, boses ng Bulakenyo. Radyo Kapitolyo, boses ng Bulakenyo. Bulakenyo, ito ang himig natin. Ipagmalaki ang ating galing. Boses ng Bulakenyo, pakikinggan kayo ng Radyo Kapitolyo. Boses ng Bulakenyo, RKFM. Radyo Kapitolyo, boses ng Bulakenyo, RKFM. Simula ng umaga sa masayang tugtugan, kape at balita, masarap na huntahan. May tula at drama kapag tanghalian. Radyo Kapitolyo RKFM. Mga kwentong buhay na may aral, sining, kultura, edukasyon, kalusugan. Serbisyong publiko may pagmamahal, tungo sa pagsulong ng dakilang lalawigan. Radyo Kapitolyo, boses ng Bulakenyo. Radyo Kapitolyo, boses ng
ang radyong papakinggan nyo, boses nating mga Bulakenyo. Presidente, connectivity guys, pakinggan ito ha. Si Faye Shepard. Yes, rolling. Yun. Scene... Sabi ko. Gwen! Gwen! Gwen, kita yung camera mo. Energy! Energy! Kapitolyo, boses ng Bulakenyo. Happy birthday to you.
Kapitol. Radyo Kapitol. Doc On Air. Inyong mapapakinggan ang isang oras na mga payong pangkalusugan mula sa ating mga ekspertong doktor sa pangunguna ng Provincial Public Health Office sa pamumuno ni Dr. Edwin P. Texon. Humanda ng makinig sa Doc On Air. Isang maganda, mapagpala at malusog na umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at pati na rin po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ngayon po ay panibagong buwan na naman at ika-4 na po ng Hulyo. Araw na naman ng Biyernes at talaga namang thank God it's Friday ang bawat nakikinig sa atin dahil makakasama niyo po kami ngayong umaga sa isang mahalagang talakayan tungkol sa kalusugan. Ito po ang programang Doc On Air sa ngalan po ng ating Provincial Health Officer 1, Officer 2, Dr. Jordes Marush Caseles at ng ating pang Provincial Health Officer 1, Dr. Edwin P. Texon, pati na rin po ng ating Health Education and Promotion Officer 2, Mrs. Patricia Ann Alvaro Castro. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Binibining Kyla Joey Rodaje, DOH Deployed Health Program Officer sa Health Promotion Unit ng Bulacan Provincial Public Health Office. Nagpapasalamat po ang tanggapan ng Provincial Public Health Office sa pagbibigay ninyo ng oportunidad para makapagbigay kami ng makabuluhang impormasyon dito sa RKFM Radyo Kapitolyo, ang boses ng Bulakenyo. Nais po naming bigyang pagbati, unang-una na of course ang pinakamamahal na ating punong lalawigan, the People's Governor, Governor Daniel R. Fernando, katuwang ang kanyang masipag at mahusay na Vice-Gobernador, iginagalang Alexis C. Castro, kasama po ang bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, we also want to greet happy birthday po sa ating PIPAW Department Head, no, Miss Katrina Balingit. Happy birthday po, Boss Kat, no? Siyempre, we want to greet po ang kasamahan po natin mula sa Provincial Health Office Public Health, sa atin pong mga kaagapay sa Local Government Unit Division, sa governance, sa PESO of course, and higit po sa lahat ang ating Health Promo Unit. Pagbati na rin po sa lahat ng ating mga katuwang na walang pagod at walang sawang naglilingkod upang lalo pang maitaas ang kamalayan ng mga Bulakenyo at Pilipino sa mga programang mag-aangat ng kalidad ng kalusugan. Muli na naman nga po tayo magsasama-sama ngayon para sa isang oras na talakayan ukol sa mga napapanahong isyung pangkalusugan. Ayan, we also want we want to greet po happy birthday po sa ating PIPAW Department Head, Miss Katrina Balingit. Thank you po then sa pagbibigay of course sa amin always ng platform to share our advocacy and health information dito sa Radyo Kapitolyo, no. Yan, we wish you good health po of course and a happy birthday. More birthdays to come po, Ma'am Katrina. So yan, alam naman po natin na nadako na po tayo ngayon sa ating topic. Alam naman natin na kapag umuulan, hindi lang po baha ang problema. Kasabay din po nito kapag mayroon pong ulan, may baha, may naiipong tubig. Kasabay po ng mga naiipong tubig, of course, ay pagdami ng lamok na maaari pong magdala ng isang seryosong sakit na taon-taon na lang humahamon sa ating kalusugan. At ito po ay ang dengue. Pero sa episode pong ito, hindi po tayo magtatapos sa basic information lang, no. Gugustuhin po nating mas maintindihan ninyo ang bakit at paano sa likod ng sakit na to. At bago po yan, of course, we want to shout out po muna yung ating mga viewers, no? Yan. Shout out po kay Sir Royce Pascual na unang-unang nag-comment dito sa ating Facebook Live, no? Good morning, Sir Royce Pascual, and also to Sir Angelo Redahan na avid viewer po ng Doc On Air. Good morning din po, Kabulakenyo from Barangay Mabolo, no? At magandang umaga din po, Miss Emelita Cervantes and
Juliet de Guzman. Good morning po sa inyong lahat. Napakaganda pong topic nitong ating pag-uusapan na papanahon. At alam naman natin na pag July, no, talagang bagyuhan season, and we want everyone to be informed and equipped, no, sa mga matututunan nila ngayong umaga. At dahil po dyan, makakasama po natin ngayong umaga ang isang eksperto upang magbigay linaw at magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa sakit na dengue. Kaya mga ka-Doc on Air, please join me in welcoming our guest, the head of the Public Health Unit of the Baliwag District Hospital, Dr. Dwight Villacorte. Good morning, Doc! Good morning po. Magandang araw at maraming salamat, Doc, for your presence dito sa pagpapaunlak niyo po sa aming invitation, and welcome po sa Doc on Air. Sige po, Doc. Maraming salamat din po, Miss Joey. Kami po sa Baliwag District Hospital, Public Health Unit, ay tumatanaw ng isang malaking pasasalamat dahil naimbitahan niyo kami. At ngayon po ay makakasama namin kayo para sa isang napakahalagang usapin po. Ito po ang Dengue Awareness Campaign po. Ngayong tagulan po ay muling tumataas ang mga kaso ng dengue, hindi lamang po sa lalawigan ng Bulacan, kundi pati na rin sa ibang parte po ng ating bansa. Kaya napapanahon lamang na pag-usapan natin ito para makaiwas po at mailigtas ang ating mga bawat Bulakenyo po sa ating lalawigan. So, Doc, nasabi niyo po, Doc, na hindi lamang sa ating lalawigan kundi buong bansa, no? It's kumbaga seasonal siya, no, Doc, na nagtataas talaga ang mga kaso ng dengue. Nagbubus or what do you call that? Nagpipik siya, Doc, no, kapag rainy season. At dahil napag-usapan na din natin yung cases, Doc, baka naman po meron kayo dyang mga data for us to share din po sa ating mga kababayan, ano, kung ano nga ba ang estado ng ating lalawigan sa kaso ng dengue. Ito po yung mga statistics natin na nakalap natin mula sa Provincial Health Office na as of June 2025 po. So ito pa from sa year lang ng 2025. So January to June. Ang kaso po ng dengue sa Bulacan ay may higit na 8,704 na total cases. Sa 8,000 plus na cases na po na to, 2,550 cases or 29% ang confirmed. Ibig sabihin po, yun po yung mga nag-positive sa NS1 test po. So, ang pinaka-apektado pong lugar ay ang City of San Jose del Monte na merong 1,052 cases. Ang kaso naman po sa amin sa Baliwag District Hospital na naitala namin, kung ikukumpara po natin, noong taong 2024 po, may kabuuang 638 na cases, total cases po yan sa buong taon ng 2024 sa Baliwag District Hospital po. Pero ngayon pong taong 2025, from January pa lang to June, ay may total na po tayo na 1,005 cases. Dumami. Pinakamarami po ngayong June na may total na 205 cases. Doon po sa 1,005 cases na yon ay 237 ang kumpirmadong cases ng dengue or nag-positive po sa dengue NS1 test. At nagkaroon po kami ng 395 dengue admissions po mula Enero hanggang Hunyo ng ngayong taon. That's alarming, Doc, no? Biglang dumoble yung dumami talaga, no? Yung kaso ng dengue sa Baliwag District lang po iyan, ano? What more kaya sa Bulacan Medical Center, Doc, no? Talaga pong lumadami po siya. Actually, hindi na po siya nagiging seasonal. Actually, throughout the year po, madami na po tayo natatalang mga cases po ng dengue. So, Doc, dahil nandiyan na din po tayo sa usaping dengue, no? Before we go deeper sa dengue, let's define po muna ano po ba talaga ang dengue, no? So, unang bahagi po pala ng ating talakayan ngayon, magkakaroon muna tayo ng sasagutin muna natin yung mga common na tanong at yung mga hindi rin kadalasang na ibabahagi tungkol sa dengue. Kasi di ba po kadalasan kapag may health lecture or mga health talk, madalas po natin napag-uusapan yung 5S strategy kontra dengue. Ngayon po, gusto nating mas maging dengue smart ang ating mga kalalawigan. Ngayon po, ang tanong po, Doc, ano po ba talaga ang dengue at paano ito nakukuha? Okay, so ang dengue po ay isang viral infection po siya. Nadulot po ng dengue virus na naipapasa po yan sa mga tao sa pamamagitan ng kagat po ng infected na lamok na tinatawag po nating Aedes aegypti po.
May apat po tayo na serotypes ng dengue virus. So ang DNV1 hanggang DNV4 po to. So ibig sabihin po nito, ang pwede magkaroon ng dengue ng hanggang 4 na beses sa buhay ng isang tao po. So ang sakit po ay maaari magdulot ng mild na lagnat hanggang sa malubhang komplikasyon po gaya ng dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome po na maaaring ikamatay po kung hindi agad maagapan. So on dengue, Doc, kumbaga, hindi lang siya basta hindi lang siya basta lagnat at rashes. Pwede, Opo, sabi niyo pwede nga po, pwede siyang magkaroon, nga po, Doc, yung nabanggit niyo, sorry, hemorrhagic. Pwede po maging hemorrhagic fever po. Ibig Fever. sabihin po, pag malala po siya, nagkakaroon na po ng mga pagdudugo po. Pagdudugo. Opo. Kaya po siguro nagkakaroon ng pagdugo ng gilagid. Gilagid po, saka kaya maganda po na agapan siya or na-diagnose po kagad natin Early, para na no? ma-manage po. So, Doc, dahil dyan, ano nga, nabanggit na din natin, ano naman po, Doc, ang mga karaniwang sintomas ng dengue? Okay po. So sa mga sintomas po ng dengue, ang karaniwan po nating sintomas po ay ang mataas na lagnat po. Usually po nagtatagal po siya ng 2 to 7 days. Tapos po ang sakit ng ulo po ay matinding sakit ng ulo. Tapos usually po may kakibat po siya na sakit sa mata po. Kadalasan po ay sa likod ng mata. Tapos meron din po tayong pananakit ng katawan at mga kasukasuan. Tapos meron po tayong nakikita mga skin rashes. So yung rashes na to, ang tawag natin sa English is maculopapular rashes. So parang po siya, flat po na may red area na may small na raised bumps. So ang description po dito sa English ay island of white in a sea of red po. Okay, so ganun po ang itsura niya. So usually po mga 2 to 5 days po lumalabas ang pagkalabas po ng paglabas ng unang sintomas ng lagnat po. Doon po lumalabas yung rashes. So usually po makikita po siya sa katawan, sa chest po at sa tiyan, sa mga kamay at paa at sa mukha din po nakikita po siya. So i-compare po natin siya sa measles kasi ang measles nag-start po siya sa ang rashes po. Ang rashes niya nag-uumpisa sa ulo, pababa po siya. So itong yung dengue na fever, ang rashes po niya ay kalat talaga. So lahat affected po. Tapos po meron din po tayong posible nga po na pag-usapan natin kanina sa later stage po, pwede po magdugo ang mga gilagid at ang ilong po. At saka meron pong pagsusuka na usually sa isang araw po mga at least 3 beses po ang pagsusuka po at nagkakaroon din ng kawalan ng ganang kumain. Dok, yung tanong lang natin, kasi di ba po, usually kapag dengue, kapag may lagnat at may rashes, madalas sinasabi nila dengue. Pero meron po bang cases ng dengue na walang rashes? Kadalasan po ay may rashes po siya. Pero posible po na walang rashes. Lalo na po, depende po kung kailan natin siya na nakita yung pasyente. Kasi ang pasyente minsan hindi po nila sinasabi or minsan hindi nakikita kung nasa loob po ng katawan ng mga rashes. So tulad po ng sabi natin kanina, sa buong katawan po pwede po siya lumabas. Pero ang characteristic po ng rashes niya ay may blanching or kapag pinindot po natin siya, medyo matagal po ang pagpalit ng kulay. So mula white to red. Kasi Doc, baka iniintay ng mga tao, di ba usually kasi po ang symptoms ng dengue ay lagnat at rashes. Baka yung iba po, iniintay pa magka-rashes bago nila ma-determine, magpa-check kung dengue ba yun. Yun nga po ang inano natin na kailangan maaga po ang pag-diagnose natin. Kaya dun sa fever pa lang, hindi na natin hihintay magka-rashes. That's a good point, Doc, no? So ngayon, dahil po dyan sa tanong na yan, kailan po ba dapat magpatingin sa health center o ospital ang ating mga kababayan? Dun sa mga nabanggit po nating simptomas, Doc, katulad na nababanggit natin kanina, kailangan ba lumabas pa lahat ng simptomas na yan bago pa tayo magpa-check na kung dengue ba ito, Doc? Ang dapat po natin gawin ay yung unang sintomas pa lang po, tulad ng lagnat, kasi po ang dengue po ay may incubation period. So pagkakagat sa atin ng lamok, mga ilang araw po yan, mga 2 to ang days po niya, incubation period po niya is 4 to 7 days bago po lumabas yung unang sintomas like yung lagnat po. So kapag nagkalagnat po tayo, usually ang lagnat po ay marami pong pwedeng sakit na gina-consider po dyan. So ang dengue po, ang karakteristik niya ay yun nasabi natin kanina na kapag matinding sakit ng ulo tapos may retrobulbar pain po or dun sa likod ng mata,
pwede na po tayong magpatingin nun. Kasi po, ang ano po ng dengue, maganda po na ang NS1 test po, usually po siya dun sa first 5 days po ng lagnat, dun po siya pinaka sensitive po or pinakamaganda makuha during the acute phase po ng dengue. So kapag diagnose na po siya kagad na may NS1, na nag-positive po sa NS1 test natin, so madali na po nating i-monitor saka po gamutin. So kasi ang gamutan ng dengue po is wala po talaga siyang gamot. So kailangan lang supportive lang. So symptomatic, yung hydration sa pasyente. So tapos ang pagmo-monitor po ng hemoglobin, hematocrit at ang platelet count po. So yun po. So mas maganda po magkalagnat pa lang ma-rule out na po natin kagad ang dengue. Lalo na po kung mataas ang lagnat. At maganda, Doc, yung NS1 na test, no? Kasi recently po ako ay nagpa-check dahil may lagnat ako. So, maganda siya, Doc, kasi no, nakikita pati yung previous, yung history ng history mo sa dengue. Kasi nung nakaraan, nagpa-check po ako, hindi po ako positive this time, pero may nakita po na dati, nagkaroon na ako. Nagkakaroon na po tayo ng antibody after po magkaroon tayo ng dengue. Ang ganda nung NS1 test. Apo. Saka po, ma-discuss ko lang din po yung NS1 test. So ito po ang ang tinatawag po na non-structural protein po. Ito po ang test po na ginagamit sa early detection po ng dengue virus. So yun kaya sabi ko kanina, sa loob ng unang 5 araw ng lagnat po, maganda po siya makuha kagad. So effective po during the acute phase, detected po siya before lumabas po yung antibodies ng katawan natin against dun sa dengue, kung ano man po yung serotype na nakuha natin. So, mabilis po ang resulta. Usually, same day din po nakukuha yung resulta. Tapos, kapag nag-positive po, mas maagang nagagamot at namomonitor po ang pasyente. So, early detection talaga, Doc. Maganda yung NS1 kasi parang rapid test po siya. No? So, and Doc, dahil po nabanggit na din natin yung mga simptomas, no? Karaniwan po alam ng publiko, no, Doc, kapag dengue, lagnat at rashes, no? Pero ano pa po yung bukod po dun sa mga nabinggit natin kanina na pwede magkaroon ng hemorrhagic fever? Ano po yung mga kailangan malaman ng publiko tungkol sa sakit na to? Okay. Pwede yung nasabi po natin kanina, after 1 week po pwede po siyang either recovery na po siya, kung mild lang po ang case, pero pwede din po siya mag-progress po dun sa mga komplikadong cases po, like yung nasabi natin, dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome po. Ngayon po, ang mga warning signs po natin na babantayan natin, yung matindi pong pananakit ng tiyan po. Tapos po, meron din po dyan yung persistent na pagsusuka po. So, dumadalas na yung suka, minsan tuloy-tuloy na siya. Tapos po, yung dumadalas na rin po or dumadami na yung pagdudugo po sa gilagid at sa ilong po. Tapos yung paghinga po, medyo bumibilis na yung paghinga. Tapos nagkakaroon na din minsan ng mga dugo na nakikita natin sa suka, pati po sa dumi. May halo na po siyang dugo. Ito po ang mga indikasyon po na po pwede pong maging severe na yung dengue. Actually, ang dengue po kapag nakagat tayo ng lamok, ang pathophysiology po niya is yung dengue virus po, pumapasok po siya doon sa mga blood vessel natin. At pwede po tayong mag-cause ng mga plasma leakage po. At kapag nagkaroon tayo ng severe dengue, ay yung tubig po doon sa mga blood vessel natin ay po pwedeng lumabas. So yun po yung nagkakos ng edema, so yung paglabas po ng tubig, pati po ang kidney rin. Minsan diretso po siya sa kidney, and then meron po tayong strain ngayon na minsan diretso na po sa brain ang po niya, ang effect po ng virus na dengue. So, grabe, no? Madami pa talaga tayong hindi pa ganun kaalam, no? Sa pwedeng maging komplikasyon, Doc, no? Nung dengue. Kasi alam natin, baka yung ibang mga kababayan natin ay pinagwawalang bahala, no? Ang dengue, no? Baka akala nila ito ay simpleng lagnat at rashes lang. Pero, yan, sabi na po ni Doc, no? Pwede itong mag-cause ng hemorrhagic fever, yung dengue shock syndrome at mga plasma leakage pa na nagkakos ng marami pa pong mga komplikasyon, at seryoso po itong mga komplikasyon na to, no? Ayan, dahil nandun na tayo sa usapin na yun, Doc, bakit nga po ba bumababa yung platelet count kapag may dengue? Kasi kadalasan po yun pong binabantayan, Doc, yung pagbaba po ng platelet count, and kadalasan yun po rin yung nagiging komplikasyon sa mga naa-admit po. Bakit po ba natin binabantayan? Yun po, kapag nagka-dengue po, na-diagnose na po tayo na may dengue fever po,
So ang nangyayari po ay ang hemoglobin po natin, hematocrit, or yung nasabi po natin na plasma leakage. So umuunti po yung tubig sa mga blood vessel po natin. So ang hemoglobin content po natin ay may tubig at meron pong red blood cell na component po. So yun po, pag kumukonti yung tubig, bumababa ang tubig na laman ng dugo, tumataas naman po yung tinatawag nating hematocrit. So pag tumaas po ang hematocrit, ibig sabihin po, yun po ang pattern po ng dengue. So pataas po siya, kaya minomonitor po actually mga every 6 hours po, minomonitor po yung sa hospital, kaya maganda po na admit. Tapos po, since inatake po niya ang blood vessel po natin, kaya po bumababa din ng platelet count. So kapag po bumaba ang platelet count, ayan po ang binabantayan natin every 6 hours po. Kasi po kapag may level na po tayo ng platelet po na mababa na po, kailangan na po palitan ito through platelet concentrate po, at minsan fresh whole blood kailangan natin. Kailangan yung sinasalina na po ng dugo. No? So inatake po ng virus yung mga blood vessel po. Usually po ang affected yung platelet po natin. Thank you, Doc, for that for that information. Dami ko natutunan. So, ito Doc, nabanggit niyo po kanina nung simula na hindi lang isang serotype ang dengue, no? So, nabanggit niyo po kanina na meron tayong 4. Ano po yung epekto ng dengue serotypes na DNV 1 to 4, Doc? Okay, so yung DNV 1 to 4 po ay common po yan sa Pilipinas. Ang madalas po nating nakikita sa Pilipinas po ay ang DNV2 at DNV3. Pero lahat po sila ay nagkakos po ng dengue fever po. So ang ibig sabihin po niyan ay may 4, yung nasabi natin kanina, may 4 na beses po na strain, may 4 na beses na chances tayong magkaroon. Ngayon po, kapag nagkaroon ka na ng dengue sa unang pagkakataon at gumaling ka na, nagpo-produce na po tayo ng antibodies. So meron pong phases ang dengue fever po. So kapag gumaling na po tayo sa una, yung pangalawa po, nagiging mas malala po siya. Kasi dahil po nagkakaroon ng antibody po doon sa unang strain. So doon po sa pangalawang strain po, so from the acute phase, medyo nawawala na po yung mild symptoms. Dumidiretso na po siya kagad doon sa severe symptoms. Kaya po yung mga sumunod na pagkakaroon natin ng dengue, mas nagiging malala po yung mga symptoms natin. At yun po yung nagiging pupunta sa mga critical phase po. Iyan, Doc. Sabi nyo nga po mayroon tayong 4 na serotype. So pwede po ibig sabihin 4 na strain, pwede tayong 4 na beses magkaroon ng dengue. Wag naman po sanang dumabot pa sa 4, no? Bibingo ka na. Critical stage na po kadalasan kapag umuulit, sabi nga po ni Doc. So, Doc, dahil po dyan, sino po ba yung mga high risk sa dengue? Meron po bang specific age group, Doc, na mas delikadong dapuan nitong sakit na to o magkaroon ng severe dengue? Okay, ang mga risk factor po natin ay yung mga nagta-travel or nakatira po sa mga endemic or outbreak areas na wala pong magandang programa ang gobyerno para sa kanila or para sa mga mamamayan po. Ang yung mga taong madalas po na nakakagat ng lamok po, kasi po ang dengue naman hindi po siya kadalasan nakukuha mo sa isang kagat lang. So usually po masunod-sunod na kagat po bago po tayo magkaroon ng dengue. So, ang repeated infection din po sa ibang strain. So, dahil po nagkaroon ka na ng unang strain, malaki din ang chance na makuha mo yung mga susunod na strain po compared po dun sa mga hindi pa nagka-dengue. Tapos po, yung mga hindi po nag-iingat or walang mga precaution sa mga kagat ng lamok, yung mga nakatira po sa mga tropical na lugar po, tulad po ng Pilipinas, yun po mga high risk po yan na pwede magkaroon ng dengue po. Sa age group, Doc, yung sa kaso po sa Baliwag District Hospital, ano po napapansin yung kadalasang age group po ng mga na-admit o mga nagkakaroon ng dengue? Noong mga nakalipas po na mga taon ay karamihan po ay mga bata po ang nagkakaroon ng dengue. Pero ngayon po ay marami na rin po sa mga adult. Pero nagiging mas malala po ang nagiging simptomas sa mga mga sobrang bata at mga sobrang tanda po. Dahilan po dun sa immune system nila, kung mas mahina po, hindi kinakaya ng katawan, labanan po yung dengue. Kaya po kailangan malusog po yung pangangatawan po ng mga mga mamamayan po para malabanan po yung virus.
Doc, and dahil po kanina nabanggit na din natin na symptomatic treatment lang, walang gamot sa dengue, wala pa pong gamot tayo. So, yan. Lahat po ba ng kaso, Doc, ng dengue ay kailangan po bang ma-admit sa ospital o kaya naman po yung iba ay stay at home na lang? For mild cases po, hindi naman tayo kailangang mag-admit. Kung na-diagnose na po man na may dengue, ang kailangan po natin ay ma-monitor po yung hemoglobin hematocrit at platelet po. So yung CBC po ng pasyente, tapos kailangan ma-rule out din po natin yung mga ibang sakit, kaya pinapagawa po ng mga laboratory. Kasi ang lagnat po pwedeng UTI po siya, so iba po ang gamutan din po doon. At kapag po may mga simptomas na po tayo na bukod sa lagnat at iba pa po, doses po tayo tulad po ng isang situation po like yung sa plasma leakage po. So may nawawalan tubig doon sa vessel po natin, napupunta po siya, natatapon doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman kailangan ng tubig. So kailangan po nating palitan po yan yung mga nawalan tubig. Mayroon bang pwedeng maging severe complication, Doc, kung halimbawa ay, di ba nga po kanina nababanggit yung plasma leakage, kung halimbawa kung hindi po nare-replenish yung water, Doc, anong pwedeng mangyaring severe doon? Ang severe po nun ay yun nga po, nagiging sobrang dehydrated po ang pasyente. Yan po nagiging effect. Ang naging effect po niyan ay yung fever na nga po, yung mga nararamdaman natin mga ibang sintomas po. Yun po, yung fever ang nakikita natin. Tapos po yung panlalata po ng pasyente, so nangihina po dahil kulang na sa tubig. Pati po yung electrolytes ng pasyente nababawasan po. Kaya, Doc, yung ORS kailangan. Kailangan po para mas mabilis po ma-replenish yung mga electrolytes, mapalitan po. Ayan, Doc. Dahil po sa mga nabanggit natin ng comprehensive na naging discussion, scientific and informative. So ngayon, Doc, ano po ba mga serbisyong ino-offer po ng Baliwag District Hospital para po sa dengue? Okay, so ang mga mga ginagawa po natin sa Baliwag District Hospital, unang-una po ay meron tayong dedicated fast lane po sa mga selected areas o sa mga tulad po ng emergency room po, sa admissions department po, sa mga wards po, para po maging mas mabilis po ang diagnosis at treatment. Ang NS1 test po ay libre po sa atin. So, in-offer po natin yan, lalo na po sa mga indigent po natin na mga pasyente. Lagi naman po, Doc, available ang NS1 sa Baliwag District. Available naman po siya sa atin po sa hospital. Meron din po tayong hydration room or area para sa mga dengue outpatients po. At meron po tayong ginagawang continuous training po ng mga healthcare workers po para sa mga updated na mga dengue protocols po. At ang isa pa po, meron po tayong mga active po na coordination sa LGU sa barangay po para sa community surveillance po. Yun, Doc, no? So marami na po tayong nabahagi, Doc. At sa commercial po muna tayo, no? As pagbabalik po muli ng Doc on Air, ay pag-uusapan naman natin yung mga myths and misconceptions. Debunk natin ang mga myths and misconceptions tungkol sa dengue, no? Sa unang bahagi po ng talakayan natin, no, nagkaroon na tayo ng masusing usapan tungkol sa dengue. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating nag-iinit na diskusyon. Sana po ay marami kayong bagong natutunan, lalo na sa mga bagay na akala natin tulad nung sa dengue, akala natin lagnat at rashes lang, no? Pero kita natin yung mga pwede maging complications, no? Hindi pa po dito nagtatapos ang ating programa. Sa mga BHW pong nanonood, nakikita ko po, ang daming nagko-comment. Good morning po sa inyo. Tutok lang po kayo, no? Sa pagbabalik po natin, sabi ko nga, myths and misconceptions, sasagutin po natin. Ito na po yung bahagi kung saan iwawasto natin yung mga haka-haka at fake news tungkol sa dengue. Kaya tutok lang po mga ka-Doc on Air. Huwag po kayong BBTW, magbabalik po ang programang Doc on Air makalipas ang ilang mga paalala. Oras na para sa 4 o'clock habit. Hanapin na ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok upang makaiwas sa dengue. Karaniwan sila ay namumugad sa mga lugar kung saan hindi umaagos ang tubig. Linisin ang kapaligiran at siguraduhin hindi na makakabalik ang mga lamok. Ang habit na ito ay parte ng 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok tulad ng paso, alulod, lumang bote, buho ng kawayan, bao, gulong, kanal, basurahan,
Florera at iba pa. Ugaliing linisin, itaob o takpan ang mga ito. Sarili ay protektahan laban sa lamok sa pamamagitan ng paggamit ng mosquito repellent at pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon. Sumangguni agad sa pagamutan kung may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan at pagsusuka. Suportahan ang fogging o spraying operations kapag may banta ng outbreak. Sama-sama nating talunin ang dengue. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Oras na para sa 4 o'clock habit. Hanapin na ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok upang makaiwas sa dengue. Karaniwan sila ay namumugad sa mga lugar kung saan hindi umaagos ang tubig. Linisin ang kapaligiran at siguraduhin hindi na makakabalik ang mga lamok. Ang habit na ito ay parte ng 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok tulad ng paso, alulod, lumang bote, buho ng kawayan, bao, gulong, kanal, basurahan, florera at iba pa. Ugaliing linisin, itaob o takpan ang mga ito. Sarili ay protektahan laban sa lamok sa pamamagitan ng paggamit ng mosquito repellent at pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon. Sumangguni agad sa pagamutan kung may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan at pagsusuka. Suportahan ang fogging o spraying operations kapag may banta ng outbreak. Sama-sama nating talunin ang dengue. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Nagbabalik pong muli ang programang Doc on Air. Ako po muli si Kyla Joey mula sa Provincial Public Health Office. Kanina po tinalakay na natin, Doc, yung mga mahahalagang impormasyon tungkol sa dengue mula po sa simptomas, sanhi, hanggang po sa mga paraan para po maiwasan ito. Pero alam nyo naman po, kahit gaano po karami yung mga tamang impormasyon, meron pa rin pong mga chismis at mga haka-haka na mas matunog kaysa sa totoo. So kaya ngayon naman po magkakaroon tayo, Doc, ng true or false segment. Sasagutin po natin yung mga madalas na haka-haka o mga maling paniniwala tungkol sa dengue. Lilinawin natin kung alin nga ba ang totoo at alin ba yung mga dapat nating iwasang paniwalaan. Pero bago yan, Doc, ang daming nagko-comment, Parang kailangan natin bigyang pansin tong mga nagko-comment na BHW from BHW ng Bocaue, Ma'am Malu. Good morning po, and good morning din po Ma'am Judy Ann, Ma'am Marisa Makapagal, Ma'am Catalina Texon, Ma'am Vinnie Narag, Ma'am Julie Castro, Ma'am Jennifer Suarez, Ma'am Lucia de la Cruz, Ma'am Mercedita Manuzon, Ma'am Angelica Gonzalez Hoson, Ma'am Grigno El Campo, Ma'am Victoria San Pedro, Ma'am Liza Bunag, and Ma'am Christina Calizon. Good morning po sa lahat ng mga BHW na nanonood, and of course, hindi lang po sa mga BHW, kundi sa lahat po ng nanonood at nakatutok po ngayon sa ating episode. Grabe yung charm ni Doc, ang daming nanonood. Iba talagang isang Dwight Villacorte, Doc, So, yan. Dahil po sa... lakas ang charm ni Doc, Pangalan pa lang talaga yung artistahin, Kaya madami nanonood.
Ang dami kang fans, Doc, na BHW eh. So ngayon po, dako na po tayo sa ating pangalawang segment, True or False. Sasagutin po natin yung mga haka-haka. And ngayon po kasama na natin ang mga staff po ng Public Health po ng Baliwag District Hospital. Kasama po natin. Maya-maya po magpapakilala po sila sa inyo ng personal, no? Ating Chief Nurse and Ma'am Nurse din po from the Public Health Unit po ng Baliwag District Hospital. So yan, unang katanungan, dako na po tayo, Doc. True or false, ang dengue daw po ba ay nakakahawa? Mike po, ano po ang paliwanag natin, Doc? False po siya. False po siya kasi po hindi po siya nakakahawa. Ang dengue po ay transmitted po, so vector transmitted, nadala po ng mga infected na lamok po ng dengue. So Doc, ibig sabihin kapag meron akong dengue, pwede ba kitang mahawa through may laway o pakikipag salumuha sa akin? Ayan, hindi po. Kailangan makagat po, kung wari po ako ay may dengue, kailangan makagat muna ako ng lamok at yung lamok na kumagat sa akin ay kakagat din po sa inyo. Yeah. Pero wala po siyang skin to skin or hindi po siya airborne transmission. Yan. Yan po, maliwanag po, no, hindi po nakakahawa ang dengue. Dapat po makagat kayo ng infected na Aedes aegypti bago kayo ma-infect ng dengue virus. Hindi po nakakahawa through skin to skin at through sa laway po, no. Pangalawa pong katanungan. Ang lamok misconception, ang lamok daw ng dengue ay ang lamok ng dengue carrier ay nangangagat lang daw po tuwing gabi. So ano po ang kasagutan? Nahihiya sila doon. Hello. So false po ulit siya. Ang dengue po, ang Aedes aegypti po na nagkakos ng dengue virus po ay ang peak biting time niya ay sa umaga po ay 6 to 10 a.m. at sa hapon naman ay 3 to 5 p.m. At sa gabi po ay wala na po siya. Pero pwede rin po makakagat din ang Aedes aegypti tuwing gabi kapag meron pong artificial light. So pwede pa rin po siyang lumabas at mangagat. Yan sa mga nakatutok sa atin, ibig sabihin po ang dengue virus carrier na mosquito ay mga day biters. Usually po sila ay early morning at gabi din po. Bago. At pangatlo pong misconception, hindi ka na pwedeng magkaroon ulit ng dengue kung nagkaroon ka na ng dengue dati. So, ibig sabihin, isang beses lang daw po nagkakaroon ng dengue. Nagkakahiya yung sinasasagot. Ang dengue po ay hindi lang po isang beses. Lapit po yung mic. Ang dengue po ay hindi lang po isang beses. 4 na beses po tayo nagkakaroon ng dengue. So nabanggit din po natin kanina ito, Doc, na pwede po tayong 4 na beses na magkaroon ng dengue dahil meron po tayong 4 na strain o yung DNV 1 to 4. So next po, kapag wala kang lagnat ay ligtas ka na sa dengue. Yung mga... Sige po. So ang sa kasagutan daw po ay false. Nagkakahiya ang sinasasagot. Yun po, yung sa dengue po kasi usually po, nagkaka-fever po talaga within 2 to 7 days po. Pero po, hindi po porket walang fever po yung isang patient, hindi po bumababa po yung platelet niya. So possible pa din po kahit po walang lagnat, bumababa pa rin po yung platelet ng mga pasyente po natin. Okay po. Ibig sabihin po, false po yung sagot nila. Sumunod naman po nating misconception or myth or misconception. Kapag daw po kumain ng papaya at tawa-tawag, gagaling ka sa dengue. Statement po ba na ito ay true or false? False po ang sagot at ito po ay isang misconception lang. Ang papaya po at tawa-tawa ay supplement lang po para maging malusog tayo. Pero po ang dengue po ay isang virus
at tinatransmit po ng lamok. So ang ano pa rin, ang gamot pa rin sa kanya, treatment pa rin ay supportive pa rin based po sa mga symptoms. Na lumalabas. So yun, malinaw po, no? Hindi po epektibo ang tawa-tawa at papaya, no? Sa panggamot po sa dengue. So kanina pa po natin napag-usapan, no? Symptomatic treatment po or management po yung ginagawa sa dengue. Kung ano po yung lumabas sa simptomas, ayun po yung gagamutin. Ito, Doc, hindi kailangang ipatest sa dengue kung wala namang lagnat. Parang same nung kanina pala to, ano? Actually po medyo confusing po yung statement po. Kasi basta po may history ng fever, napapasok po siya sa kung ilang days po talaga yung sa definition po ng dengue. Maaari po natin silang ipatest. Pero minsan po nga kasi wala pong fever pero po may history po siya ng fever, pwede pa rin po siyang ipatest for dengue. Lalo na po kung nakailang on and off na po yung fever niya po. Okay. So ngayon, dahil po sa ano tayo, no? Ano naman po ba? Lahat naman daw po ba ng kaso ng dengue ay delikado at nakamamatay? Is the statement true or false? False po. Kasi po, may mga cases naman po na early prevention pa rin po and detection pa rin po ng dengue natin. So para maiwasan nga po nandoon yung 5S and 4T po natin para ito po ay maagapan. So hindi po ibig sabihin po nito, hindi po lahat ng kaso ng dengue ay delikado at nakamamatay. Katulad po ng nabanggit nyo do kanina, no, meron po tayong mga mild lang na cases. Yes, may mga mild cases naman po without warning signs. So yan, sana po ay naging malinaw po sa atin yung na naitama na po sa atin yung mga mali pong paniniwala o mga haka-haka tungkol po sa dengue. Ngayon po, bibigyan natin naman ng pagkakataon ang Baliwag District Hospital, no, para po i-announce ang kanilang mga programa sa kanilang ospital. Okay po, so ang public health unit po ng Baliwag District Hospital ay marami pong programa po. So nung 2024 po ay sinumulan namin ang mga programa po sa public health unit tulad po ng breastfeeding awareness. Ginawa po namin siya nung August of last year. Ang World Rabies Day na kung saan nagpapamigay po tayo ng libreng vaccination sa rabies. Ang National Immunization Program, itong nakaraang taon po ay nagpamigay po tayo ng free flu vaccine po sa mga empleyado po ng Baliwag District Hospital. Meron din po tayong Health and Wellness Program na kung saan po ay meron po tayong Zumba na activities po para sa mga empleyado. At noong October po ay meron po tayong Men's Health Program na kung saan po ay dumalaw po kami sa Baliwag City Jail at nagkaroon po kami ng prostate examination at mga at check-up po at laboratory, libre laboratory po sa mga person deprived of liberty. Noong Christmas naman po ay nagkaroon kami ng outreach program sa Bethlehem po na bayampunan sa Baliwag po. Nagkakaroon po kami ng bloodletting program. Ito po ay every quarter po namin ginagawa para makatulong po sa mga pasyente po natin ng dengue na nangangailangan po ng dugo po o kailangan salinan po. Nung March po nitong taon po naman ay nagkaroon tayo ng National Women's Month na kung saan nagkaroon ng mga symposium, lectures po about sa women's health po. At itong March din po ay yung Rabies Awareness Month po ay nagkaroon po tayo ng programa ng libreng bakuna po sa mga nakagat po ng aso at pati po libreng bakuna din sa mga alaga nating mga aso at pusa po. Nung March po din ay sinelebrate po natin ang World TB Day na kung saan ay nagkaroon tayo ng mga information dissemination at mga lectures po about TB. At ngayon nga po ay TB Dots certified na po tayo sa Baliwag District Hospital. Okay. Tapos po World Health Day po nung April ay nagkaroon po tayo ng fun run para po sa mga empleyado ng Baliwag District Hospital. At nung May po ay Safe Motherhood Celebration naman na meron po tayong maraming lectures po about sa mga kababaihan po.
At ngayong June nga po ay celebrate lang po ng Dengue Awareness Month po, na kung saan ay nagkaroon po tayo ng information campaign, lectures at symposiums po. At ang susunod po namin ay ang pagtayo naman po, ang pagpa-credit po ng ating HIV hub po na atin na pong makikita po sa Baliwag District Hospital. Shout out lang po kay Ma'am Margie Concepcion. Yan, ang daming nanonood from mga BHW natin, from iba't ibang municipalities and LGUs po natin So shout out, meron pa po ba tayong mga announcement, Chief Nurse? Meron pa po. Sige po. Kung meron po kayong mga babatian, ayan. Mahirap po pala maging celebrity. Ang daming babatian. Sige po. Like our Facebook page po, BDH Public Health Unit. Ito po ang Facebook page ng Baliwag District Hospital Public Health Unit. Binabati ko lang po ang lahat ng empleyado po ng Baliwag District Hospital na pinamumunuan po ng ating medical director na si Dr. Paul Cruzcosa. Binabati ko rin po ang mga empleyado po ng ACE Medical Center sa Baliwag na pinangungunahan ng medical director na si Dr. Aileen Ong. Binabati ko rin ang aking may bahay, si Dr. Cindy Villacorte, ang aking mga anak, si Lance, si Nathan at si Zoe. Chief Nurse, baka po meron kang kailangang batiin. Mapagpalang araw po sa lahat. Hello po, good morning po sa lahat. Gusto ko lang pong batiin, una po ang ating Chief of Hospital, si Dr. Joseph Paul Cruzcosa, ang aming Chief Administrative Officer, Ma'am Maricen Reyes, at ang mga Nursing Service Department po, na duty po ngayon, Ma'am Cristina Lapus, at si Ma'am Edna Frias. Hello po. At ang aking mahal na asawa, syempre. Nanonood po siya ngayon, Ferdinand Melencio. Hello. At ang mga anak ko rin po, si Dr. Ferry Elaine Melencio and Franz Adra P. Melencio and Aaron. Maraming salamat po sa mga. Good morning po sa inyong lahat. So binabati ko po yung mga kasamahan ko po sa Baliwag District Hospital po, kay Dr. Paul Cruzcosa po, kay Ma'am Maricen Reyes, sa mga kasamahan din po namin sa Provincial Government of Bulacan, from Pandi District, si Chief Nurse Ma'am Maureen po, si Dr. Mejia, Dr. Rabasco po from Kalumpit, and then po yung si Ma'am Marifet Tamondong po, binabati ko po. Tapos binabati ko rin po yung family ko po, si Mami at Daddy ko po, tsaka po yung anak ko si Bao, tsaka po yung asawa ko po si Nikki. Ayun po. Yan, good morning po at sa mga nakatutok at mga nakinig po. Sige, of course, I want to bigyan din po ng appreciation yung mga nag-comment at nakitutok po sa atin ng mga BHW sa iba't ibang distrito po ng Bulacan. Good morning po, Ma'am Judy Ann Balmaceda Yabut, Ma'am Maricel Gabriel, Ma'am Remelin Valmeo, Ma'am Margie Concepcion, Ma'am Jezabel, hello po, Ma'am Analiza Intano, Ma'am Christina Calizon, Ma'am Ana Marie Alcaya Mendoza, Ma'am Marilyn Betonyo, Ma'am Lorna Madara Echevarria, Ma'am Marife Rivera, Ma'am Claudia Ventorario, Ma'am Christina Garcia, Ma'am Mary Jane Mendoza Francisco, at Miss Werlin Doria Pagal. Maraming salamat po sa lahat ng mga barangay health workers na nakatutok sa atin dito ngayon sa Doc on Air. Really appreciate po, At bago tayo magtapos, of course, gusto po sana natin makahingi ng mensahe o paalala mula sa Baliwag District Public Health Unit, kung ano bang kailangan pang paalala po o malaman ng ating mga kababayan tungkol dito o pag-iingat po sa dengue, Doc. Okay. So bilang isang doktor po at tagapangalaga ng kalusugan dito sa Bulacan, tungkulin po natin ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ngayong dengue season. So tandaan po natin ang kalinisan ay kaligtasan. Salamat po ulit sa Radyo Kapitolyo at sa ating mga kababayan sa pagtutok po sa programa na to. At kung may katanungan po kayo, ay bukas po ang Baliwag District Hospital sa inyong mga concerns. Tandaan po natin ang 4 T's, taob, taktak, tuyo, takip. Stay safe po, Bulacanos.
Ma'am Nurse. Additional. Wala na po. Shy type na. Shy type. Chief Nurse, baka po. Nasabi na po lang. So yan, maraming salamat po sa ating mga kaibigan po mula sa Public Health Unit po ng Baliwag District Hospital sa pagbabahagi, of course, ng mahalagang paalala at impormasyon. We really appreciate and we really thank you po, Doc, no, for allowing us na makasama po dito ngayon. Tunay nga po kapag sama-sama po, no, pansin natin yung mga health institutions mula provincial hanggang district level, mas malakas po yung ating magiging kampanya para sa kalusugan ng bawat Bulakenyo. Diyan na po nga nagtatapos ang ating programa ngayon, ang ating talakayan ngayong araw dito sa Doc On Air. Sana po ay marami kayong natutunan lalo na tungkol sa dengue mula sa simptomas, pag-iwas, tamang aksyon hanggang sa pagwawasto ng mga maling paniniwala. Tandaan po natin, maagang aksyon, tamang impormasyon, and of course, malinis na kapaligiran at malasakit sa komunidad. Iyan po ang susi para makaiwas sa dengue. Kanina nga, ang ganda nung sinabi ni Doc. Ano nga ba yung sinabi mo kanina, Doc? Meron akong na ano dun eh. Wait lang. Kalinisan ay kaligtasan. Ang ganda no. Kasi dito po sa dengue talaga, kalinisan po talaga ang key para maging ligtas tayo sa dengue. So, katulad nga po sinabi ko kanina, no, maagang aksyon, tamang impormasyon at malinis na kapaligiran at malasakit sa komunidad. Yan po ang susi para makaiwas sa sakit na dengue. Muli ako po si Kyla Joey Rodaje, DOH Deployed Health Program Officer sa Health Promotion Unit ng Bulacan Provincial Public Health Office na handang maging kasama nyo sa pag-aalaga sa inyong kalusugan sapagkat ito ang iyong tunay na kayamanan. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod na pagsulong ng magandang kalusugan para sa isang malusog na Bulacan. Dito po sa programang Doc On Air, inyong kabalikat sa usaping pangkalusugan. Hanggang sa susunod po nating episode, stay safe, stay healthy, and sama-sama po tayong mag-iwas sa dengue, Bulacan. So, mag-ingat po ang lahat. Maraming salamat po at mapagpalang umaga po. Bye po. Happy weekend, everyone. Inyong napakinggan ang isang oras ng Doc On Air dito sa Radyo Kapitolyo Live Online. Radyo Kapitolyo. Radyo Kapitolyo.